Ginang Carmona, candidate number 13, Rosana Ocampo from Barangay Matuya. Congratulations! Now on to our second finalist. Making it to our top 3. Congratulations! Ginang, candidate number 4, Jillian Licardo from Barangay Milagrosa. Congratulations! One spot remaining. Isa na lang ang natitira to complete our top 3. Please step forward. Ginang Carmona, candidate number 12, Rosalie Montreal from Barangay Mabuhay. Ladies and gentlemen, we present to you Ginang Carmona 2025 Top 3 Finalists! Thank you as well and congratulations to our semi-finalists. Each of you have done a great job in representing your respective barangays. And now, ladies and gentlemen, as we near the coronation of the new Ginang Carmona, we are yet to find out who among our top 3 finalists will stand out in our final question and answer portion. That's right, Miss Joy. Ito na yung pinakaiintay nating lahat. The final Q&A. The final judging will be based on 70% of the Q&A and 30% of the overall performance or impact. Now, for our final Q&A, all they have to do is to pick a question from the poll and we'll read the question to them twice. And without further ado, let's start our Ginang Carmona 2025 final Q&A. Let's begin with our first finalist who made it to the cut. Ginang, candidate number 13. Rosana Ocampo. Good evening and congratulations for making it to the top 3. You may now pick your final question. Ginang 13. Your final question is, para sa'yo, anong pagbabago ang nais mong makita sa mundo para mapabuti ang kinabukasan ng iyong pamilya at mga anak? Muli, para sa'yo, anong pagbabago ang nais mong makita sa mundo para mapabuti ang kinabukasan ng iyong pamilya at mga anak? Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Para po sa akin, ang nais ko na pagbabago na makita sa mundo para mapabuti ang aking pamilya ay ang pagbabago ng ating mga opinyon tungkol sa politika. Oras na para hindi tayo mag-iba-iba ng ating mga adhikain, kundi ang ating lamang dapat tutukan ay ang makakabuti sa ating bayan. Hindi dapat natin pinapairal ang ating mga ego para kung sino sa atin yung mga nakakaangat. Oras na para tayo ay magkaisa. Maraming salamat po. Thank you very much, Ginang number 13. Ginang Rosana A. Ocampo. Next, let's go on Ginang number 4, Jillian Levardo from Barangay Milagrosa. Good evening and good luck. Ginang number 4, you may now pick your question, give it to Sir Dindo so he can read it to you twice.
Bilang Jillian, ito ang iyong katanungan. Anong biggest misconception o maling akala sa pagiging ina ang nais mong mabago? Uulitin ko. Anong biggest misconception o ano yung maling akala sa pagiging isang ina ang nais mong mabago? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Para po sa akin, ang biggest misconception ng maling akala ng pagiging ina na nais kong mabago ay akala ng karamihan ay napakadaling maging ina. Akala ng karamihan ay simpleng gawain lang po ito. Pero mali po. Wala pong eksaktong formula, wala pong eksaktong gawin mo to rules para maging mabuti kang ina. Kaya nais ko po itong mabago. At nais kong sabihin sa mga inang katulad ko na maging matatag po kayo sa pagharap ng hamon sa pagpapalaki niyo po sa inyong mga anak. Dahil sa realidad po ng buhay, hindi po tayo laging nagtatagumpay. May mga kamalian po tayong magagawa, may mga pagkakamali po tayong nagagawa, at may pagkakataon na hindi tayo nagtatagumpay. Kaya maging matatag po tayo at bumangon, harapin ang bagong pag-asa. Yun lamang po. Thank you so much. Ginang number 4. Wow! All I can say is wow. Now let's move on to our last finalist making it to our top 3. Ginang number 12. Ginang Rosalie Bonrea. Hello, Ginang number 12. You are the last finalist for tonight. Please pick your question. Babasahin ko po sa inyo ng 2 beses. Good luck, Ginang number 12. Ang iyong katanungan, kung gagawa ka ng isang panukalang batas para sa mga ina, ano ito at bakit? Muli, kung gagawa ka ng isang panukalang batas para sa mga ina, ano ito at bakit? Maraming salamat sa inyong katanungan at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ako ay gagawa po ng isang panukalang batas para sa isang ina, ano ito at bakit? Ang gagawin kong batas unang-una ay yung pagkakapantay-pantay ng kasarian. Walang babae, walang lalaki. Dahil naniniwala ako na ang pag-unlad ay hindi dapat guni-guni lang, kundi dapat nararamdaman. Na nagtutulak sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, anuman ang iyong estado sa buhay o background, anuman ang iyong sektor sa komunidad natin, dapat lahat pantay-pantay. Wala dapat maiiwan, dapat lahat aangat para sa bagong city ng Carmona at sa bagong Pilipinas. Maraming salamat. Thank you very much, Ginang number 12. And there you have it. Just like that, we have actually witnessed and heard the answers of our top 3 finalists during our final runner-up is candidate number Carmona City. Your first runner-up is Ginang number 4, Jillian Ricardo from Barangay Milagrosa. That means our Ginang Carmona 2025 is candidate number 13, Rosana Omaco from Barangay Maguya. Congratulations to candidate number 4, Jillian Ricardo Ginang Carmona 2025 first runner